bagong witness na may may pagkakups. Bakit kups? Mamaya ikikwento ko sa inyo. Hindi ko alam kung Gen Z kaya ito? Parang ano, yung kanyang ugali, parang ugali ng mga kabataan ngayon eh. O baka naman meron itong pinklawan na kaugalian. Alam mo naman mga pinklawan na kaugalian ng mga kabataan ngayon eh. Parang ganun siya ano eh. Pero di naman siguro kasi abogado siya. So ibig sabihin, matagal na siyang ilang taon na rin yung pagka-graduate niya. So hindi na siya sa Gen Z. Baka malamang pinklawan talaga itong witness na ito. Naku po, sino man pinag-uusapan natin mga kababayan, walang iba o hindi po itong witness na taga-COA na nakasalamin, na lalaki, lalaki nga ba? Hindi ako sure. Na abogado daw, CPA daw, at kung ano-ano pang mga record ng kanyang pag-aaral. Pero mali-mali ang kanyang sagot. Kaya na lang, muntik na po siyang makontempt. Nako, sayang. Ayan ang balita ko mga kababayan, muntik na siyang i-contempt ng isang senador kanina. Buti naawa ito dahil... Pero alam mo, sa totoo lang siguro kung nandito si Miriam Defensor, abay, na-contempt na ito. Oo. Sumalangit na ang kaluluwa ni Miriam Defensor. Pero yung mga ganong kasing sagot, yung mga mali-mali at pabalang pang sagot, yung kabastusan ba, abay, dapat to kinokontempt yung mga ganitong witness. Oo. Sinungaling na, bastos pang sumagot. So, dapat yung mga ganito i-contempt eh. Munti ka na nga, sayang. Sana na-contempt na. Di ba? Na makatikim naman ito kasi feeling ko, itong tao na ito, porket, alam mo na, yung ugali niya, yung pananaw niya sa buhay, feeling niya siguro, mataas siya. Kasi gano'n ang mga pinklawan, mga entitled eh. Feeling nila, sa kanila yung Pilipinas, wala nang iba. Hindi tayo belong. Parang gano'n eh. Parang gano'n sa kanila eh. Ewan ko bakit ganito ugali nitong witness na ito. Pero tingnan natin, kasi kahit mismo yung mga senador na kilala, nakaalyado ng administrasyon na ito, medyo nagtataka rin, nagtataka sa kanyang mga sagot. Kasi una, mali-mali. Pangalawa, incompetent. Kasi again, balik tayo doon sa akusasyon ng prosecution, yung articles of the impeachment, yung paglulustay o pag-corrupt o pagnanakaw ni VP Sara Duterte. Yun ang pinatutunayan nila. Yun ang kailangan nilang i-prove. Yung ganong klaseng pamantayan, yung ganong klaseng gawain, dapat yun ang gawin nila. I-prove nila na si VP Sara Duterte, ang kanyang opisina, nilustay, inubos yung pera, binulsa. Di ba? Ganon. Pero hindi ho eh. Ang napapatunayan dito, ay may konting mali sa dokumento, ay may ganitong ang tumanggap, ganito, ay ganito kalaki yung tinanggap. Pero yung paglustay, wala doon sa kanilang pangyayari. Kaya tingnan natin, panoorin natin. Alam nyo, hindi lang po ako nagsabi niya, pero mamaya, papatunayan natin na munti ka na humakontempt itong maman to. Pero unahin muna natin yung iba muna senador. Kasi ano na ngayon yung mga senador naman na nagtatanong, kung ano ba ang ito, panoorin natin, Senator Judge Padilla, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Ako? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Sasabihin na naman ng mga nagmamagaling at tali-talinuhan. Ba't ganyan ang tanong ni Padilla? Parang wala na naman sa hulog. Kasi ganyan yung mga animal na yan, nakala mo sino matalino, sino magagaling eh. Pero hindi mo nila maunawaan kung saan ang punta ni Padilla. First round pa ho ito, may second round pa. Unya-unya, ito muna. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy. And then, Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Grabe no, nakarating ka na sa barn pero hindi mo matandaan kung saan doon. I mean, hindi ko naman sinasabi, no? Pero kung ikaw taga Luzon ka, nakarating ka ng Mindanao, okay? Yun, malaking bagay na nga yun eh. Ibig sabihin, naalala ko yan eh. Dati, first time kong makapunta sa Mindanao, talagang memorable para sa akin. Di ba? Pero, ito, BARM na, hindi niya pa alam kung saan doon. Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po? Hindi ko po maalala kung... Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Saan po, Your Honor? Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot? Katulad po ng pagkain? Yari ka ngayon? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed
Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Grabe yung ano, no, yung transition. Ang galing ng transition ni Robin dito, sorry pero sinimulan niya eh. Pinarelax niya muna eh. Taga saan ka ba? Saan ka ba nakapunta? Saan ka naman nakapasyal? Siyempre, akala mo naman, okay, gusto kong itanungin ito yung ano ko yung holiday ko Tapos pagdating doon, nakapunta ka naman na bundok. Yeah? Ibig sabihin dito, tinitingnan yung background niya pagdating po sa terrorism, pagdating sa NPA, at so kung ano-ano pang grupo na nakakalaban ng Department of Education at ng OBP pagdating mo sa insurgents. Remember, bakit ngayon lang nagkaroon ng confidential funds ang OVP? Not pala OVP. Yes, OVP. Actually, hindi. Pangalawa na ng OVP to. Ng DepEd. Bakit first time? Bakit kay VP Sara Duterte? Kasi si VP Sara Duterte, remember, taga Mindanao. She knows the struggle ng mga kababayan natin sa Mindanao na ginugulo ng mga terorista, na ginugulo ng mga rebelde. Alam ni VP Sara Duterte yan. Kaya nga po sa Davao, yan ang matindi niyang kalaban. Itong mga NPA, itong mga terorista na ito. Kaya galit na galit yan yung mga makakaliwa. Di ba? As a matter of fact, itong impeachment na to, galing sa kanila eh. So ibig sabihin po mga kababayan, itong tao na to, walang alam pagdating sa rebellion, terrorism, wala siyang alam. Si VP Sara Duterte naman sa kabilang banda ay meron. Kaya nagkaroon ng mga confidential funds at ginamit yun para dahil sa mga eskwelahan na pinupuntahan, ginugulo ng mga terorista, ng mga rebelde. Ang nakakapagtaka dito at pinaniniwalaan ng mga hindot ay ang isang tao na may alam sa terorismo, ang isang tao, leader na matagal nakikipagsugpuan sa mga NPA, ay pakikialaman ng isang tao na walang kaalam-alam pagdating sa terorismo. Can you see the logic? Can you see the point of my good friend Senator Binoy, Robin Padilla? Totoo naman, di ba? That's the point. Wala kang alam. Tapos ikaw mag-o-audit, anak ka ng wewe, ano ka, sino ka? Parang ganito eh. Car enthusiast. Ikaw ay mahilig sa kotse. Okay? Pupunta ka ngayon sa isang talyer. Okay? Tapos yung talyer na yun, ang binigay na in charge sa'yo ay magaling kumalikot ng motor, hindi ng kotse. So ikaw ngayon, nagtanong, ano na bang mga kotse ang nagawa mo? Honda CBR 500, Kawasaki C900, Ninja, mga Ninja, mga Shaolin, ganun. At GS 1250 yan. Magaling naman ako dyan, GS 1250 na hawakan ko. Ibig sabihin, wala kang karanasan, wala kang kaalam-alam sa sasakyan o sa kotse o sa four wheels. Tapos ikaw ang inassign para busisiin at sasabihin mo ngayon, may sira yan? Hayop. Hindi, may sira yung kotse mo kasi ganito yan eh. Umiikot siya sabay-sabay. Dapat hindi lumiliko yan ng sabay eh. Yung gulong sa harap, hindi dapat lumiliko na sabay yan. Dapat pag ganun yan eh. Tama, mali. Di ba? Anong katarantaduhan yun? Yan ang pino-point out ni Senator Robin. Pero syempre, hindi niya pwede sabihin yun. Ako na lang magsasabi. Sa madaling salita, anong katarantaduhan yan at nandiyan ka sa witness stand? Para magbigay ng testimony na hindi nagamit ng tama ang confidential funds. I rest my case, Your Honor. Tuloy, Senator Idol Robin. Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang Hayop. terrorism? Sa news. Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak. Talagang gagamitan niya pa ng malalim na wala po akong threshold. Ayop ka, tinatanong lang. Kung may alam ka, wala po akong threshold. Ulul. At alam mo kasi itong witness na to, talitalinuhan ito eh. Sa totoo lang kahapon pa to eh, nakakabinggo na sa akin to eh. Talitalinuhan tong animal na to eh. Feeling niya talaga, magaling siya porket abogado siya, CPA siya. Feeling niya tama yung ginagawa niya. At meron siyang authority to say na may problema doon sa confidential funds. O kung siya umuwi ka na. Ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation, ako, tama-tama. Ibig po sabihin, Hulog siya doon. Ha? Hulog siya doon. Hindi investigasyon. Tama, hindi investigasyon yung ginawa mo. Evaluation lang ng dokumento. Dapat giniin ni Senator Robin yun eh. Hindi, that's a good point, sabi ni Robin, di ba? So, ikaw nag-imbestiga, ano? Hindi po evaluation lang. Therefore, you do not have the right to be there.
In-evaluate mo lang yung dokumento, hindi mo naman in-evaluate kung, o inimbestigahan kung tama ba na nalusta yung pera, na nawala yung pera. Dapat talaga, nakinig ako sa tatay ko, nag-abogado ako, tapos nag-senador ako eh. Yari sa akin itong mga ganito. Yayariin ko ito, paiiyakin ko itong mga ganito. Contempt pang abot sa akin ito. Hapon po, sinabi ninyo, naggumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo, so, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko, parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Ayun! Yung unang sagot niya, iba pa eh, di ba? Hindi preliminary, ano lang, AOM. Gago, ano ba AOM? Preliminary yun. Inamin mo rin, paiikot-ikutin mo pa eh. So anong ginawa niyo yung investigasyon? Preliminary lang. Preliminary lang. Wala kayong ginawang konklusyon. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung konklusyon ba po yun. Sagutin mo kasi yung tanong. Ito, nagpapalusot niya. Alam niya kasi booking siya dito eh. Alam niya kasi na meron pa silang tinatawag na prima facie o pwede nang magdemanda. Ibig sabihin nun sa korte, oo, pero ang tanong, konklusyon na po ba yung ginawa ninyong preliminary? Sumagot ka ng yes or no. Huwag mo nang sagutin na, hindi, kailangan pwede nang isampa yan. Hindi tinatanong kung pwede nang isampa sa husgado. Ang tinatanong, preliminary ba yan o konklusyon na yan? Answer the question! Contempt ka sa akin, boy. Contempt ka sa akin. Kung sa akin ka, contempt ka sa akin. Hindi ka sumasagot ng diretso eh. Final. Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po. So huwag ka nang dumaldal. Tinatanong ng final o hindi. Alam nyo mga senador, i-contempt nyo na tong animal na to. Halata kasi, halatang halata. Final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Gago, hindi yun ang tanong. Ang tanong, ikaw ba, sa tingin mo, pagka-confidential, hindi sumasagot ng diretso ito. Alam mo yun, alam mo yung mga asawa ninyo hindi sumasagot ng diretso? Saan ka galing? Hindi, naggaling lang kami sa meeting. Hindi tinatanong kung anong ginawa ninyo. Ang tinatanong, saan ka galing? Kasama ko yung mga katrabaho ko. Gago, ang tanong, saan ka galing? Hindi tinatanong kung sino kasama mo. Kasama ko yung boss ko. Hindot no? Ganyan ang mga asawang nagsusungaling. Yung mga nagsisinungaling na mga asawa ninyo, tinatanong kung saan galing, ang sagot, kasama yung katrabaho, kasama yung boss ko. Pinag-usapan namin trabaho. Gago. Ang tanong, saan kayo galing? Nandun kami sa... sa Pega. Binabati natin mga tropa natin dyan sa... wala ko alam dyan, di ko mahilig sa mga ganyan. Di ba? Saan galing? Kasama ko ngayon katrabaho ko, kasama ko ngayon ano ginawa nyo? Kumain lang naman kami. Saan nga galing? Kumain kami ng fried chicken. Saan nga galing? Doon nga, basta kasama ang katrabaho ko, kasama yung ano ko, meron kami pinag-usapan. Saan nga galing? Doon nga. Galing kami Pega, doon kami nag-meeting, doon kami kumain. Ayup yan. Ganyan na ganyan yung witness eh. Alam mo kung bakit? Nagsusungaling o nagsisinungaling? Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Grabe siya sumagot ano? Lalong napapagalataan na sinungaling ka, boy. Sa totoo lang, boy, sinungaling na sinungaling ang dating mo. Kung sino man ang asawa nito, delikado. Delikado asawa nito. Nananawagan ako sa asawa nito. Ano ba asawa nito? Babae ba o lalaki? Ano, sa bagay, wala pa namang kasal sa lalaki. O kung sino bang partner nito sa buhay? Babae man o lalaki? Bantayan nyo ito yung mga sagot niya. Pag sumagot, hindi diretso. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? I'm classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Boss tuloy yung tawag kay Chis Escudero. Grabe ho yun. Malupit to, malupit. Ito. Andali Ay, bakit wala yung ano? Meron yung, wait lang, hindi ko na ilagay. Ito, bakit? Hindi, ayun. Ayun. Ito, importante rin ito eh. Ito yung punto ni Robin. Tapos sinundan pa ni Robin. 2 minutes. Thereafter, Sir, Senator Judge Padilla. what is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest.
Meron ka ba security clearance na nag-grant? Nga! Ang tawag niya nga! Hindi niya alam kung ano yun. Sorry po mga kababayan, medyo may alam po tayo dyan kahit pa paano eh. Yung, merong clearance yan eh, especially if you are in the intelligence community. Maraming intelligence sa Pilipinas. May intelligence na nanggaling sa eskwelahan ganito. Hindi, ibang intelligence yun. Hindi, may intelligence, iba-iba yan. Meron sa military, meron sa police, meron pa sa iba't ibang, parang coordinating committee ay yung NICA, National Intelligence Coordinating Authority ba yun? Ewan ko kung tama yung authority. Basta, NICA ang pinaka nagko-coordinate. Meron niyang clearance na, etong tao na ito yung clearance niyan. So, pag lumipat yan sa kabila na intelligence group, yung clearance niya titingnan. Ibig sabihin yung maraming requirement ng clearance na yan. Pag-aaral, loyalty, walang kaso, marami yan. So, hindi ka basta-basta makakapasok dyan nang wala kang maayos na clearance. Ibig sabihin, background. So, dito tinatanong, anong clearance mo? Para kumalikot ng confidential funds. Tingnan ninyo to ha. Actually, nagkaroon ng butas ng batas dito. Sa totoo lang. Nagkaroon bigla, nabuking ang butas ng batas dito. Dapat ang nag-audit pagdating sa confidential funds at saka intelligence funds, dapat may clearance pagdating sa intelligence. Ibig sabihin, may kaalaman, may background, hindi yung kung sino-sinong bagito katulad nito na walang alam. Na issue? Para sa'yo? Wala naman. Well, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, nakabolt yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, nakabolt. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Nagamit din yung pagiging magmamagaling ni Lacson no? Alam mo, dito talaga. Pag hindi nyo pa naintindihan ito, tangan nyo na talaga. Sorry, ayoko na magmura eh. Tanga ka na talaga pag tatanggapin mo na ito ay good witness. Hindi ito good witness. It doesn't prove anything pagdating sa nagamit ba ng tama ang confidential fund ng OVP at DepEd. This person is definitely disqualified from that requirement na siya ay pwede magpatunay na hindi tama yung paggamit. Disqualify po siya dito. Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Let me just respond na lang. We'll wait for your answer. Sumagot ka na lang. Ang ganda dito eh. Nakikita niyo yung tanong ni Lacson dito. Ang ganda. Sabi ko nga, ano ka dito, pumogi ka dito, Lacson na. Kasi tama eh, di ba? Meron mga nilalabas doon. Bumili ng gamot, bumili ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa pwedeng sabihin, kasi sinasabi kahapon ni Kapunan ba yun o isang araw, sabi niya, di ba dapat ang wala lang resibo ay yung mga binayaran na tao, binayaran na spy, mga bumaligtad, o yung mga informant. Ganon. Pero dapat daw yung mga binili ay meron. Gaga. Ay, sure. hindi ko siya tinutukoy kung nagaga. Ang punto kasi dyan, hindi pa pwedeng magkakaroon ng AR kung saan o resibo kung saan mo binili. So di malalaman kung saan yung operasyon, taga saan yung spy. Bibili ka ng gamot ng mga kabataan na nandun sa insurgents na yon. Eh di alam ngayon kung saan yung operation,
Yan yung sinasabi ni Lacson. Kasi nga, again, because walang alam pagdating sa intelligence community, etong witness na to at maging yung prosecution. Therefore, they would see it na something na, ay, ginamit sa personal, ay, ganito. Pero syempre, hindi mo ilalagay yun. Hindi mo, kaya nga confidential yung operation na yan. Everything included in that operation, it's confidential. Hindi mo pwedeng sabihin saan ba nagrenta ng kotse, saan ba nagrenta ng unit. Kailangan may resibo yan. Gago ka ba? Confidential nga yan eh. Yun yung sinasabi dyan. Paano hindi maintindihan? Kasi nga, again, walang background itong witness na to. Walang alam. Ay, sorry po. Pwedeng ko ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative, pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassify, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Nagbukanta ka ngayon. Payag ka kasi ng payag dyan sa mga ulol ng mga congressman na yan eh. Tama kasi talaga dito si Lacson. Kumuha ka muna ng clearance, intelligence clearance, bago ka makialam sa isang bagay na pang-intelligence. Para bago ka kumalikot ng kotse, abay dapat meron kang background sa pagkakalikot ng kotse. Halimbawa, ang dentista tawag doon, doktor pa rin eh. Alam nyo ba? Pero hindi ibig sabihin ang dentista ay doktor, pwede na siyang kumalikot ng puso ng tao. Si Dr. Lablaka, hindi. Iba pa rin, ibang puso yun. Di ba? May kanya-kanyang specialty yan eh. May kanya-kanya kayong era. Doktor kayong lahat. Pero hindi ko ikaw doktor ng, ang tawag doon, yung sa tenga, sa EENT. Tama ba? Ears, eardrum, and ears, eyes. Di ba? O eyes, ears. Kung doktor ka doon, doktor ka pa rin ha. Pero hindi ka pwedeng kumalikot pagdating na sa dentist, sa ngipin na. Kahit parehong mukha yan, magkaiba. Baka mamaya, bunutin mo yung mata ng tao kasi may diferensya. Hindi pwede, di ba? Kaya kailangan talagang merong, mag-aral ka muna. Parang ganon. Dito, parang ganon yung sinasabi sa kanya. Nandiyan ka, sa confidential. Ikaw ang nag-audit, ikaw ang nag-evaluate. May alam ka ba? May intelligence clearance ka ba? Wala. Payang-paya. Iiyak na to. Picturean nga natin to. Iiyak na to. Iiyak na to. Iiyak na to. Kawawa naman to si bata. Play. Kumuha ka muna. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Ayan. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan. Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong, katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023. Tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Grabe. Nadali ka dyan, Atabs? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. Nadali siya dito, bata. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang Nako. tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd
Ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Grabe ka naman, Senator Robin. Masyado mo naman dinikdik. O nga pala, wala ka palang clearance. Kaya ka walang alam. Pambira, kawawa naman tong batang to, no? Hindi kasi... Ay nako. Hindi kasi alam mo mga kababayan, sa totoo lang po, medyo pagka ganyan talaga, kung ako sa'yo umuwi ka na. Kasi nakakaya eh. Kaya lang syempre hindi naman siya pwedeng umuwi. Banat ba yun naman eh. Paano siya uuwi? Hindi naman pwedeng bigla na lang siya umuwi, Brad. Alam mo kasi sa totoo lang, may mga ganitong bagay na dapat di mo pinapasok eh. Simula pa lang, hindi mo na dapat siya pinasok eh. Kasi pasok ka ng pasok sa wala ka namang kaalam-alam, di ba? Tapos bigla mong magpapaka-witness ka. Pero kabaan nyo naman, kasi malay nyo, pinilit lang naman siya ng mga congressman. O tuloy natin. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite niyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun, gusto nyo tingnan. May I Kindly give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Based on this provision po, yes, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yan, di po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, Hindi na naman niya ma-recall. failure to Ayop liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yun? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi ng notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag inapila sa Korte Suprema?
As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing ang Ombudsman. tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since ni-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Diba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Oh, baka sinungaling mo, bata! Sinungaling nito. Saan nakalagay dun? Saan? Wala. Nga ka ngayon, ano? Yan ang mahirap sa'yo eh. Kasi alam mo, yung style na ginawa ng prosecution, pang-hearing. Ano yun? Pang-propaganda. Pang-propaganda lang po yung yung ginawa nilang witness. Hindi alam. Ito kasi, alam mo sa korte, ibang usapan na yun. Kaya nga marami dyan na marami nagtataka yung nakakapag-bail, dami nagtataka kung bakit hindi nakakasuhan, hindi na Kasi, minsan kasi ganito yan. Di ba meron tayong pananaw na pag mahirap sa Pilipinas, nakukulong, nakakasuhan, talagang nabubulok sa kulungan. Pag mayaman, hindi, nakakalaya, ganyan. Alam niyo kung bakit? Laliman natin yung pananaw natin The reason why nakukulong at nakakasuhan yung mga mahihirap, it's not because may kasalanan talaga. Marami ho dyan, walang kasalanan. Nangyari lang dahil wala silang abogado o di kaya kinuha lang nila yung abogado ng gobyerno na mga inutil, mga tamad. Totoo ito, hindi ho ito biro. Kahit itanong nyo sa mga kamag-anak ninyong nakulong, kung meron man. Kasi bibigyan ka ng gobyerno pero mga tamad, mga inutil at gusto ka naman talagang makulong, ayaw lang nila magtrabaho o di kaya wala kang abogado. Marami ho. Pero maraming mayayaman ang hindi nakukulong dahil doon sa mga ebidensyang pinipresenta kulang-kulang. Minsan kasi marami rin, meron ding mga kapulisan o authority, whether NBI, police o whatsoever, na hindi marunong humawak ng ebidensya. Pag nasilip ito ng mga matitikas na abogado, sino ba kukunin ng mga mayayaman dyan? Siyempre, yung mga may karanasan at magagaling sa litigation, malulupit. Pag nasilip yung kapirasong technicality, maling pag-handle ng ebidensya, whether it was, tawag dito, sinadya o hindi sinadya, gayon pa man, dahil magaling nga yung abogado, napapawalang sala o nakakapag-bail. Mahina. May mga ganun Pag mahina ang ebidensya, even if yung kaso ay non-bailable, pwede kang mag-bail. Yun yung hindi maunawaan ng mga kababayan natin. Pagdating po sa issue ng bakit yung mga mayayaman nakakapag-bail, pag mahihirap hindi nakakapag-bail. Di ba? Ganun. Kasi nga, importante yung details sa husgado. Bakit ko naman naikwento ito? Kasi ito yung problema. Akala nitong prosecution, akala ng mga congressman, lulusot na yung mga ganito sa korte. Yung mga hindi kasi may prima facie evidence na pwede nang gawing prima facie evidence yan, therefore pwede nang sabihin na hindi nag-comply ang Office of the Vice President. Hindi yung nga ganun. Kailangan alam mo nga yung details. Bakit? Anong meron? Dinadali tuloy siya. Una, nadali siya ni Lacson, nadali siya ni Robin. Ito, dali naman siya ngayon ni Chis Escudero. Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Yari Doon ka sa ngayon, last bata. paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the documents mag-restitute. po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that
make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality? Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. And even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangilinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. At salamat po, Mr. Witness. Salamat, Senator Mr. Judge Presiding Pangilinan. Officer. Ito, walang kwentang tanong yun. Punta tayo dito. Yung inaway niya si Senator Amy. At dapat ay kinontempt na ho ito. Next would be Senator Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa, kindly prepare. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo na presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga May ganyang provision. Okay, malinaw yun ha. Ibig sabihin, yes, although hindi niya sinagot ng yes, pero may ganyang provision na yung SDO ang kukuha ng pera at accountable. Tuloy. Special Disbursing Officer has the SDO yung Special Disbursing Officer. possession the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung Yes, tama. Yes. Sinagot niya ng yes ha. ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng joint circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, Yes. Tingnan nyo dito ha. Paulit-ulit yung tanong ni Senator Amy. So ibig sabihin, talagang kino-confirm niya. 3 beses ho yan, tinanong. So yung SDO ba? Yung SDO ba may pananagutan? Bla bla bla. Paulit-ulit niya ha. Tuloy. ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance Ang with the joint responsi circular. po, And also po, inattest din po, Bastos nagsasalita yung senador, biglang lilaksan niya yung boses niya. Dapat makulong to eh. ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang, kasi Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung Sino ba yung accountable officer? Nakalagay doon sa doon sa kanilang parang batas o yung kanilang circular. accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang tanga nitong witness. Or ang nakalagay, hindi end. Alam mo sabihin ng end at saka or? Explain ko sa inyo ha. Halimbawa lang. Halimbawa, etong dalawan to ay alcohol. Halimbawa, hindi to alcohol ha. Pero halimbawa, alcohol. Magkaiba ng brand. Halimbawa lang. Halimbawa, alcohol. You can use this or this. Di ba? You can use this or this. Ano ibig sabihin nun? Kunwari may sakit, meron kang sugat, halimbawa, pero hindi nilalagay na alcohol at sugat ha. Magagalit yung mga doktor, sasabihin nila, wag alcohol ang ilagay mo. Di ba? You can use this or this. Ano ibig sabihin? Dapat ba pareho silang gamitin? Hindi. Ang ibig sabihin ng or, either doon sa dalawa. Kaya nga or eh. Pero pag sinabing,
Use this and this. Ano ibig sabihin nun? Dapat dalawa silang gamitin mo or hindi magiging effective yung paggagamot mo sa sugat mo. Nagigets nyo ibig ko sabihin? Yun ang pinagkaiba ng and or. Taka ka ba? Witness? Abogado ka ba o bobo? Ang sabi dito, yung pinaka-secretary or the SDO ang accountable. Depende kung sino yung kumuha. So, ano ba ibig sabihin ng or? Silang pareho o yung SDO lang? Pwede. Grabe ang ewan ko. Naturing ang abogado ito Huwag nyo nang pag-aralin dyan yung mga estudyante. Or nga eh. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Ayan. Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definition at napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Ay, hindi pinapalawak po. ninyo andun eh. Head Ano, of hindi? office, Hindi head po. of Ay, hindi po. Kupal no? Alam mo, bastos talaga itong witness na to. Dapat makontempt na to. Agency Kaya lang, tapos na to sa or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi May sarili siyang interpretasyon. Hayop yan. Or na nga. Or. yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po. Wala daw siya sinabing yes. Eh, di ba kanina, inulit-ulit natin? 3 beses siya sumabi ng yes na yung SDO ang responsible. Yung SDO ang pwedeng kumuha ng pera at pwedeng payee. Paulit-ulit yun. Sinagot niya ng 3 beses. Ganyan sabi niya, wala po ako sinabing yes. Huli ka bata. Outside ako lang buka. Doon ka matulog. Kawawa naman yung asawa nito. Sa totoo lang, kawawa yung asawa nito. Pag ito nahuli ng asawa, bakit amoy shampoo yung buhok mo? Galing ka sa eskwelahan, eskwelahan sa trabaho mo, nakamotor ka lang pero amoy shampoo yung buhok mo. Ano sagot mo? Mabango kasi yung helmet. Yeah? Huling-huli eh. Huli na pero ayaw pang umamin. Sinabi mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge for Your Marcos. Oh, sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung Saro, So, nagsinungaling na doon sa una. Ito na naman, nagsinungaling na naman sa pangalawa. na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano? So, nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam ko merong... kung ano ang Saro, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So, we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi kaisa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. If Ano ba I- yun? Since si VP Sala lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi Wind mo up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa JA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit and hindi po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May Saro eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used. tanong eh. Of course, you know, may Saro. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Eh, nagpapalusot pa eh, no? Una, tinanong siya, oo, may saro eh. Alam namin yan, wag kang ano. Sabi ni Senator Rami, wag mo kaming turuan dyan. Tapos ngayon, hindi na namin alam. Ayok. Biglang, may saro nga, di ba? Alam mo nung una, nagmamagaling ka eh. Tapos ngayon, biglang nawala na yung saro. Ano na? Oh, biglang deny siya ngayon. Binay o si VP Sara, talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Ang based on our records po, si VP Sala lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Ang based on our records po, si VP Sala lang po yung nag-liquidate ng confidential fund. Eh may record nga ng Saro. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there's nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor.
So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may saro nga, na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? Apologies po, may apologies hindi po, Senator na-release. Ivy. Next to interject is Senator Nag-apologize. Kasi yun lang naman yung tanong eh. Alam mo, ito yung taong napaka-defensive sa buhay. Sa totoo lang, napaka-defensive nitong tao na to. Di ba? May saro, hindi mo alam. I mean, eto. Sige, sabihin na natin, tama yung sinasabi ni Escudero, nilinaw niya, na walang sinagmit sa inyo. Pero meron. So sinabi niya, oo. So, hindi nyo in-evaluate. Oo. So kaya hindi nyo alam. Oo. Pero meron. Kasi nga may saro. Oo. Kung ikaw magte-testify ka sa isang kaso about confidential funds at paulit-ulit mong sasabihin na si VP Sara Duterte lang ang merong confidential funds, hindi mo ba aaralin kung sino pa yung may ibang confidential funds? Kasi it's really important. It's a fact that you cannot ignore. Diba? Hindi mo pa pwedeng i-ignore na, hindi ko alam. Hindi pa pwede. Kailangan mong banggitin yan dahil napaka-important. Hindi yan extra. Hindi yan yung walang relevance. Merong relevance yan. Kasi pinagdidiinan ninyo, sama-sama kayo dyan ng prosecution, na si VP Sara lang Duterte ang meron. Pinagdidiinan nyo yun eh. Tapos hindi nyo alam, kahit hindi in-evaluate again, kahit hindi in-evaluate, kahit hindi sinagmit sa kanila, dapat alam mo. Kasi you are in charge of that office. Alam mo dapat, kahit hindi in-evaluate. Para alam mo yung sasagot. Hindi ko nga alam kung intentional na tinago nila ito. Alam mo yun? Intentional para, wala lang. Para lang para magmukha lang talagang naglustay ng pera si VP Sara Duterte. Is it intentional? It's really pretty obvious that hindi nyo inaral or intentional talagang ginawa ninyo para magmukhang gastador si VP Sara Duterte. Yan ang talagang katunayan nun yan. So sana ay medyo naliwanagan po tayo na itong isang tao na ito ay talagang medyo may sabit, di ba? May sabit po talaga itong tao na ito pagdating mo sa issue ng or credibility pagdating sa ginamit ba ng tama o hindi ginamit ng tama. Kasi tanda natin ang tanong ay hindi kung may confidential funds ba o wala. May resibo ba o wala. Again, because the nature of confidential, kaya nga confidential, ay hindi mailalantad lahat. So, hindi yun ang question kung meron bang resibo o wala. Hindi question, meron bang confidential funds o wala. The question that should be answered ay, ginastos ba ng tama, nilustay ba ng tama, ibinulsa ba ng yung confidential funds. Dapat yan ang sagutin. Nakita natin, hindi lamang po ni Senator Amy, good job si Senator Amy dito Mukhang nagugustuhan na natin talaga itong mga diskarte. Hindi, alam mo, through time, napapatunayan natin na si Senator Amy talaga namang maayos ang kanyang tindig. Nagkataon lang talaga yung apelido niya. Pero umayos ang tindig para sa akin hindi porket na interview namin. Kaya lang talagang umayos siya. Alam mo naman si Banat Bay, pag tama palakpakan, pag mali banatan, kahit ano pa apelido niyan. Doon tayo. Hindi tayo namemersonal. Hindi natin ugaling mamersonal. Kasi kung namemersonal tayo, di tulad lang tayo ng mga bobong vlogger ng mga loyalista ni Marcos, di ba? Hindi tayo ganun. O ni BBM. Hindi tayo ganun. Kasi yung mga bobo na yun, namemersonal yun. Tayo hindi tayo namemersonal. Kahit kung halimbawa lang, katulad ni Lacson, may magandang sinabi, abay, palakpakan natin. Maganda yung sinabi niya Di ba? Ganun tayo Pag tama, issue-based tayo, hindi tayo dun sa kulay o politika ng tao. Dito maganda talaga yung punto ni Senator Amy. One, dalawa lang nangyari ngayong araw na to Yung confidential funds na wala namang background itong mama na to. Sabi nga halos binara siya ni Lacson doon. Wala ka namang intelligence clearance. Paano alam mo dyan? Kumuha ka muna ng intelligence clearance. Hayop yan. Kumuha ka muna ng intelligence clearance. Kakaya, Pangalawa, hindi niya alam. Ang dapat managot yung SDO. Kasi nga may or So, diin siya ng diin. Ito importante dito, diin siya ng diin kay VP Sara Duterte, nakalagay naman doon mismo sa circular nila, SDO ang may pananagutan. Kasi hindi naman end, or. Sana kung N ang nakalagay. Wala, mahina talaga utak Di ba? So, pangatlo, yung inconsistency niya. Meron pa nga din dyan, sinabi ni Escudero, mali yung computation niya. Talagang inconsistent po itong witness na ito. So, again, tulad ng mga nakaraang witness, kaysa na nakatulong sa prosecution, lalong bumagsak ang kanilang panghusga dito kay VP Sara Duterte. Kaya
Good luck na lang po sa inyo uli. Sa susunod yung witness, bahala kayo. Galingan nyo naman. Magpresenta naman kayo ng credible witness. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. Abangan nyo po ang ating next video bukas. Salamat po. God bless.